Good day po. Halos kakagising lang. Itong mic, dati dito ko na lang linalagay. Pag ginagamit ko. Napansin ko po parang medyo mahina. Tapos mas okay kung medyo nakatutok. Ginanyan ko na lang. Improvise siyempre. Ang topic po ngayon ay medyo nakakalungkot po. Kasi medyo maaano yung mga paniniwala. Nakakalungkot po kasi sa hinahaba-haba na po ng panahon hindi naman po pala ganon ay ganyan pala, ganyan. Inuulit ko po, kung sino man po ang taliwas na pagkaintindi sa mga sinabi ko po o sinasabi ko, patawad po. Humingi po ako ng kapatawaran kasi po no choice po ako. Kailangan sabihin. Hindi ko na po masyadong bibigkasin yung word na katotohanan. Kasi po alam ko naman po na marami ang nasasaktan na paniniwala. Ayoko pong masaktan ng mga kapwa ko. Although ang totoong nasasaktan ay ang paniniwala o yung paniniwala isang kategory ng karunungan. Although ang dapat masaktan ang karunungan dahil nga lumalabas yun nga po, yung ayaw ko sanang bigkasin yung word na katotohanan. Kasi po pag kumbaga napasok na sa'yo yung word na paniniwala, yung mga tumataliwas sa paniniwala mo, para kang galit. Parang asamapan niya. Kaya yung mga sinabi ko po at sasabihin ko pa po, isa po yan sa parang risk po yan kung tutuusin. Kung may choice lang po ako, ayaw ko po talaga sabihin. Bakit? Dahil marami na po ang na-implement na sa kanila yung paniniwala, which is pinagtatanggol palagi ang kanyang tinanggap na paniniwala. So, sa mga sinabi ng bibig ko, tumataliwas pa naman karamihan. So, merong parang nasasaktan na kapwa ko, which is hindi ko gustong masaktan ng kapwa ko. Sinasaktan ang paniniwala o karunungan. Paniniwala, isang kategory ng karunungan. Kasi ang pagdating sa paniniwala, siya daw ang katotohanan. So kapag may tumaliwas sa kanyang paniniwala, parang galit. Parang kaaway niya. Kaya risk po kung tutuusin yung sinabi at sinasabi ng bibig ko. Dahil nga napasok na karamihan sa paniniwala. Lalo na parang tinutumbok palagi yung karunungan. Masakit po sa akin na merong nagagalit sa sinasabi ng bibig ko. Masakit kasi hindi matanggap rugo. Ayaw ko na pong bigkasin yung word na katotohanan, pero binibigkasin. Sa akin naman, okay naman. Sa kabilang banda, okay naman. Alam ko sa atin, hindi lang sa akin, na mabigkas kung anong katotohanan. Hindi po ito
isang pagkaintindi lang. Ano po? Paano ko ipaliwanag yung ibig sabihin ng katotohanan? At wala po akong kiniklaim. Nasa inyo pong desisyon kung ano ang tatanggapin nyong pagkaintindi. Pero nawa, i-insert nyo po palagi sa bawat pagkaintindi nyo ang pagmamahal sa mga kapwa. Iyon po yung pagmamahal sa Diyos. Inuulit ko po, patawad po sa mga katotohanan. Kung tutuusin para po sa atin o sa mga future, gusto po nila na malaman ang katotohanan. Inuulit ko po, wala po akong kiniklaim. Hindi ko kiniklaim na ang sinasabi ng bibig ko ay katotohanan. Nasa iyo pong desisyon kung anong tatanggapin mong pagkaintindi. At inuulit ko po, karamihan sa mga sinabi at sinasabi at sasabihin ng bibig ko ay iba, karamihan sa lahat ng paniniwala. Ang sakit sa akin kasi ang dami naming relihiyon na napasukan ni mama ko nung bata ako. Tapos ngayon ang dami sinasabi ng bibig na to na hindi naman pala ganon. Inuulit ko po, hindi galing sa utak o isip ang sinasabi ng bibig ko. Inuulit ko po, wala po akong kiniklaim. Ikaw kung anong pagkaintinding naintindihan mo, ikaw po ang tatanggap kung anong tatanggapin mo. Sa bawat naintindihan mo. Naulit ko po, sa bawat pagkaintindi, ano man paniniwala mo, ang kagustuhan ko lang po talaga ay please insert nyo ang pagmamahal sa mga kapwa. Yun po ang pagmamahal sa Diyos. Naulit ko po, ang topic po natin ngayon ay nakakalungkot. Dahil nga, taliwas sa lahat ng paniniwala. Ang topic po ngayon ay ang word na Diyos. Kailan nagsimula ang word na Diyos? O majority, kung ano man ang kanyang lengguwahe, ang ibig sabihin ng Diyos o sa ibang lengguwahe, iba yung pagkasalita, di po ba? Pero iisa lang ang ibig sabihin. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat. So, kailan nagsimula po yan? Inuulit ko po, kung iba man po yung turo mo, ako wala akong tinuturo. Lahat tayo gusto natin malaman. Ang daming panahon nang nag-research gamit ang utak, isip nila para makita, maintindihan, at kung anong naintindihan nila ay isinilaysay nila sa kapwa nila. Ang daming nag-research, lalo na patungkol sa Diyos. Nung nabuo ang Biblia, doon na dumami ang pagkaintinding sino ang Diyos. Nasa bandang huli na po yung topic na yan, ay yung usapin po yan, no? Pagdating dyan, no? Na nag-aaway-away na rugo, mga kapwa. Nabuo ang tinatawag na Diyos o makapangyarihan sa lahat nung nagsimula, no? Nung una pa lang ang mga tao, nung hindi pa ganun kalawak ang kanilang karunungan. Nabuo naman
naging mature lalo yung karunungan. Kumbaga, lumaki na lumaki ang karunungan. Yung pinaka-keyword, curiosity. Dumadami ang kanilang naiintindihan. Dumadami yung kanilang resources. So sa bawat resources, let's say for example, 5 yung resources. Pinag-combine yung dalawa. Nagkaroon ng bagong resources na mas matibay. Mas improve. At sana'y mas naintindihan. So sa bawat resources na nabubuo, pinagko-combine yan. Hanggang sa lumawak na lumawak ang karunungan ng tao. Hanggang sa pwedeng makapag-multiply ang tao. So sino ang naglalangs sa mga tao? Doon nagsimula ang word na kapangyarihan. Bakit kapangyarihan? Kasi nagbak sila ng nagbak. Sino lumikha sa atin? Kanila. Kung nalikha tayo, nakakapaglikha tayo, magbak tayo ng magbak. Sino ang lumikha? Inuulit ko, sa mga unang tao, ang hinahanap nilang naglikha, hindi sa kanilang literal. Ano pong ibig kong sabihin dun sa kanilang literal? Ikaw, paano ka ginawa? Ikaw ba si Eva at Adan? Ang ibig ko po sabihin, ikaw ba ang unang tao na sinasabi mo yung nilikha ng Diyos? Hindi po. Di po ba? So, nilikha ka ni mama at papa mo. Pero bago nilikha si mama at papa mo, nalikha muna ang magulang nila. So, magbak ka na magbak. Nagbak na magbak. Inuulit ko po, hindi ang Diyos na sinasabi mo ang naglikha sa'yo literally. Ang sinasabi mo o pinapaniwalaan mo, karamihan sa inyo, pinapaniwalaan ay si Eva at Adan ang nilikha ng Diyos. Literally. Ang ibig ko po sabihin sa literally, ang Diyos po ba ang naglikha sa iyo? Literally. Nang hindi ka na makakapag-back. Ang ibig ko po sabihin, nalikha ka kasi dahil kay mama mo, mama at papa mo. And then mag-back ka pa dahil sa magulang nila. And then mag-back ka pa. Hindi ka na makakapag-back kung ikaw si Eva o Adan na sinasabi mo. Ibig ko sabihin back, sino naglikha sa mga unang tao? Beep. Ang laking tulong talaga ng beep, nare-relax ka kahit papaano. Doon po nagsimula yung word na Diyos. Or kaya tinawag na makapangyarihan sa lahat. Kasi nga, siya ang naglalang. Siyang naglalang ng una. Ibig ko sabihin, una, yung pinapaniwalaan mong si Eva at Adan. Hindi ka nilalang ng Diyos literally. Yun po yung paniniwala mo. Karamihan po sa inyo. Ginagawa ko lang pong in other sentence. Kasi marami po sa inyo nagsasabi na nilalang tayo ng Diyos. Pero ang katanungan, paano? Paano? Ikaw ba ang tinatawag mong Eva o Adan? Na nilalang ng Diyos. Paano yung literal? Literally. Kaya pumunta po sa pagkaintindi
sa stage na yon na panahon na karunungan, tumaas ang karunungan. Kung sino naglalang. Kaya nagkaroon unti-unti ng mga paniniwala. Nabuo ang mga paniniwala. Baka ganyan. Nabuo yung maraming pagkaintindi. And then nagkaroon ng resources. Pagkaintinding, itong pagkaintindi. And then combine hanggang sa na-improve. Lumawak ang karunungan. Pagdating sa usapin kung sino ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya tinatawag na pinakamakapangyarihan sa lahat dahil wala tayo kung hindi sa Kanya. Sino ang naglalang sa pinakauna? Kasi yung mga pinakauna, yung mga unang tao, mag-forward ka na mag-forward nang dahil sa kanila, nalalang ka. Ikaw yan. Mag-back tayo ulit. Nalalang ka nang dahil sa mama at papa mo. Mag-back pa tayo. Bago nalalang si ikaw, nalalang muna si mama at papa mo. So, ang magulang muna nila, mag-back ka pa ng mag-back. Mga magulang ng magulang mo. Meron tayong usapin na para mas malinaw po na yung mag-back tayo paminsan-minsan at pag nandun tayo, mag-forward tayo paminsan-minsan para mas lalong maintindihan. So naintindihan po unti-unti kung paano lumawak ang karunungan ng tao. Nagkaroon ng resources. Kino-combine ang dalawang resources for improvement na pagkaintindi o karunungan. Parang ang cellphone, bago nabuo ang cellphone, pinag-combine yan ng dalawang resources. Beeper at walkie-talkie. Kaya nagkaroon ng improvement. Nang dahil sa dalawang yun, nabuo ang cellphone. Ngayon, anong ikinombine sa cellphone? Mag-forward ka na mag-forward. Nakikita mo po, ang ibig ko po sabihin, yung pagkalalang. Ulit ko po, hindi ka nilalang ng naglalang sa mga una. Literally. Nalalang ka lang nang dahil sa mga nilalang niya. So, nalalang lang ang cellphone nang dahil sa beeper at walkie-talkie. Nang dahil kay Eva at Adan na sinasabi mo. Which is, ang pagkaintindi doon is mga unang tao. Paano nabuo ang mga tao? Mag-back pa po tayo. Hindi po, inuulit ko po, no? Kung taluwas man po ang pagkaintindi mo, patawad po. Pero hindi po ako naparito para paniwalaan. Ang ibig ko po sabihin, hindi ko po binabago ang paniniwala nyo. Hindi kita ginagawang kaaway kapwa ko. Inulit ko, hindi po galing sa isip ang sinasabi ng bibig ko. Kung ano mo pa pong pagkaintindi mo doon, naway naintindihan po ang ibig ko sabihin. Kung hindi naman po, patawad po. Ang dami ko pang pagkukulang. Ibig sabihin pagkukulang, hanggat hindi ako naiintindihan ng mga kapwa ko, kailangan ko pang umintindi ng umintindi. Dahil ang aking kagustuhan ay maintindihan ako ng mga kapwa ko. Pero sa bawat sinasabi ng bibig ko, sa ayaw at gusto ko, merong mga kapwa na hindi naintindihan ng ibig ko sabihin. So kailangan kong mag-aral ng lengguwahe nyo. At na sa ganun, maipaintindi ko ako sa inyo kung anong ibig kong sabihin. Inuulit ko po, ginagalang ko ang mga paniniwala nyo. In a way na hindi po ako nag-create ng relihiyon
para po sa akin. Kasi ang pagkaintindi ko, pag nag-create ka ng relihiyon, nag-create ka ng kaaway mo. Ngayon, sinasalita ng bibig ko, karamihan ay taliwas sa lahat ng paniniwala. Yun po yung ikinakalungkot ko. Yun po yung hindi ko gusto sa katotohanan. Kasi, karamihan sa mga kapwa ko, galit sa mga tumataliwas sa kanilang paniniwala. Which is hindi po ako tumataliwas sa paniniwala nyo. Ang katotohanan ng tumataliwas. Patawad po sa katotohanan. Hindi po ako naparito para paniwalaan. Ikaw kung naparito ka para paniwalaan, okay po. Kung gayon po, sana po, unawa, insert mo po kahit papaano ang pagmamahal sa ating mga kapwa. Please, nang walang kondisyon hangga't maaari. Ang ibig ko sabihin po, nang walang kondisyon, hindi man siya umanib sa paniniwala mo, please, mahal mo pa rin siya ng buo. Pagkatao na meron ding pagkakamali, kung sa tingin mo'y mali ang kanyang paniniwala, please, mahalin mo pa rin po siya. At tanggapin pa rin bilang tao na meron ding pagkakamali. Yun po yung pagtanggap sa sarili. Ang pagmamahal sa may likha ay mahalin natin ng kanyang pagpapala. Ang literal na pagpapala sa atin ng may likha ay ang mga kapwa natin tao. Paano ka ginawa? Paano ka nagkaroon ng sinasabi mong pagpapala o biyaya? Paano nabigay sa iyo literally? Huwag munang isali ang pangalan ng Diyos. Napansin mo po? Karamihan tuwing sinasali ang pangalan ng Diyos, nagpapasalamat sa Diyos sa mga kapwa nakakalimutan. So, mukha po atang nababawasan ang pagmamahal mo sa mga kapwa mo. Nang dahil sa pagmamahal mo sa sinasabi mong Diyos mo. Tama po ba yun? O mali? Sa bawat sinasabi po ng bibig ko, ikaw po tatanggap kung anong pagkaintinding ipapasok mo o tatanggapin mo. Ini-explain lang po, pinapaliwanag lang kung anong gusto nating sabihin. Pagdating ng panahon, maintindihan nyo rin po yung mga paminsan-minsan sinasabi ng bibig ko na ako ay si kayo. Hindi po maisasalita ng bibig na to kung hindi dahil sa mga na-create na karunungan. Kung hindi dahil sa paniniwala, lahat ng paniniwala, hindi po mabibigkas ng bibig na to. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo, lalo na sa inyong kapwa ko na pinag-uusapan ng Diyos. Kasi hindi mabibigkas ng bibig na to kung hindi dahil sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit masasalita, lilitaw, masasaksihan ang tinatawag na katotohanan. Kayo po ang dahilan. Lagi pong kakambal ni tama si mali. Paano nilikha ang tao? Mag-back po tayo. Ang pagsasama ng dalawa. Ang tinatawag na evolution, pero hindi po sa pagkaintindi ni Charles Darwin. Nagsama ang dalawa gamit ang tumama ang trillions na boltahe ng kuryente gamit ang kidlat. Tumama
sa tubig alat gamit ang dagat. Doon nabuo ang maraming cell. Yun yung totoong evolution. Yung mga cell na yon, nagkaroon, habang tumatagal ang panahon, nagkaroon ng mata, ilong, bibig, tenga. Hanggang sa yung iba napunta sa dalampasigan. Kaya merong mga nilalang na meron sa dagat at meron sa panlupa. At sa panlupa, kasama po tayo doon. Yun po yung totoong evolution. At habang tumatagal, merong automatic na nangyayari sa lalaki at babae. Ang mga unang tao po, hindi po literal na nilalang si Eva at Adan na sinasabi. Inuulit ko po, patawad po sa mga sinasabi ng bibig ko na taliwas sa paniniwala mo o pagkaintindi mo. Patawad po talaga. Kailangan magsalita ng si ako para sa mga bukas. Kung hindi man para ngayon, 100% para sa mga bukas. At huwag po mag-alala, hindi ako nag-create ng relihiyon. Hindi ako naparito para panawalaan. Hindi ako naparito para magkaroon ng kaaway. Hindi magkakaroon ng ibang lahi kung hindi magsasama ang dalawang magkaibang lahi. Sabi ng tinatawag niyong Eva at Adan. Mahirap po akong intindihin paminsan-minsan. Kasi po, karamihan sa karunungan ginagawang literal. Maging ang gold at palasyo na tinatawag ay ginawang literal. Kaya binigkas ang word na gold at palasyo. Hindi kasi mapaliwanag sa tao. Dahil doon walang pagkaintinding tao. So ang tao, saan nasisiyahan, nasasarapan? At tinanggap mo pong pagkaintindi. O kung hindi man ikaw, yung iba. Nakalimutan mo, sabi mo, materialistic ang Diyos mo. Di po ba? Dahil tinanggap ang pagkaintinding, meron doon na gold at palasyo. Ginawa pang nagmamataas ang may likha na tinatawag o pinakamapangyarihan sa lahat. Ginagawa pang mapagmataas. Nilalang nila. Sa kanilang pagkaintindi. Kung paano, kung sino, ang Diyos. O tinatawag na pinakamakapangyarihan sa lahat. Para mga mumupo yan. Ang katotohanan, wala naman talagang mumo. Nilikha lang yan ng pagkaintinding tao. Parang bata na tinatakot lang rogo, linagay ang pagkaintinding yun para takutin ng bata para sumunod sa matanda. Ngayon pati matanda takot. Sa ginawa ng mga matatanda noon. Pinipilit. Kung ano ang pinasok mong pagkaintindi, tinanggap mo, pinaniwalaan mo, pinaninindigan mo, at sabi mo palagi, iyon yung conclusion. Nakikipag-away ka pa sa mga tumataliwas sa tinanggap mong pagkaintindi.
Lagi ko po sinasabi, patawad po sa katotohanan. At kakasabi ko lang po kanina, nakakalungkot ang topic ngayon. Dahil wala pong literal na Diyos. Dahil hindi po nilalang ang Diyos. Pero nilalang ng mga tao sa kanilang pagkaintindi. Ang dami kong napansin na parang nagmumurit-muritan. O murit. Dahil hindi man naintindihan. Kasi, yung nagmumurit-muritan, naintindihan naman. Pero, pinaninindigan. Na okay lang merong kaaway. Nagmumurit-muritan. Kung taliwas man ang pagkaintindi ng kapwa mo, diba dapat malungkot ka at hindi magalit? Kasi magkataliwasan kayo. Kung sa tingin mo, pinaninindigan mo na ikaw ang tama, please, malungkot ka sa kapwang nagkakamali. Hindi mo na ako. Tumaas ng tumaas ang karunungan. Habang tumatagal, nagbuo na ng kanya-kanyang paniniwala. Hanggang sa nagkaroon na ng mga nag-create mismo ang isang tao o yung iba, ilan, nag-create ng grupo hanggang sa pinalawak ng pinalawak. Yung grupong yun yung tinatawag na relihiyon. Kung mapapansin sa henerasyon ngayon, ilan po ang relihiyon? Ilan yung mga grupo na merong sariling paniniwala? Nataliwas sa, let's say for example, 100 kayo na grupo. Yung 99, sabi mo kalaban mo. Nag-create ng kaaway. Pinaninindigan ang sariling script. Ang tumaliwas sa script, mali ka mo. Pangarap ng mga tao ata na maging artista. Yan, kung naintindihan po ang ibig ko sabihin at pinagpapatuloy mo, nag-aarti-artista ka. Di po ba sa pelikula dapat magaling manakit daw ang bida? So kung patuloy kang mananakit na kapwa sa mga kapwa natin, kung patuloy mo silang sasaktan, ang ibig sabihin, nag-aarti-artistahan ka. Kung naintindihan mo ang ibig ko sabihin. Kung hindi mo naintindihan ang ibig ko sabihin, sabihin mo sa kanila na. Paano sabihin, hindi niya naintindihan. Depende po kasi yan sa pagkaintindi. Karamihan sa mga kapwa, hindi naman naintindihan. So, kailangan ipaintindi. At nasa ganon, magkakaroon ng word na guilt. So, kung sinasaktan mo, patuloy mo sinasaktan ng kapwa mo, gayong naintindihan mo sana ang ibig ko sabihin na hindi ka artista. Wala tayo sa pelikula na nag-aarti-artista ka. Sinasaktan mo kapwa mo dahil sabi mo, ikaw ang bida. Sabi kasi ng pelikula, dapat mas magaling manakit yung bida kaysa sa kontrabida. Kaya sinasaktan mo ang kapwa mo dahil feeling mo artista ka. Feeling mo nasa pelikula ka. Ngayon po, kung tanggap mong nasa totoong buhay ka at wala ka sa pelikula, sisikapin mong huwag masaktan ng kapwa, di po ba? Ngayon kung magpapatuloy ka na nag-aarti-artista na feeling mo nasa pelikula ka, sige, manakit ka.
Pinapaliwanag po ba ng mga magulang sa kanilang mga anak ang kanilang napapanood? Ano po ang ibig sabihin ng parental guidance? Ang pagkaintindi ko po sa word na parental guidance, ginagamit lang na dekorasyon yan sa mga palabas at na sa ganon, maging legal ang kanilang palabas. Anong ibig ko po sabihin na maging legal? Isipin mo, sabi ng palabas mo, okay lang manakit ng kapwa. Ikaw na bida. Excuse ka sa pagkakamali. Ang tinanggap mong, anong tawag doon po? Coach. Kung ano ang tinanim, siya rin ang anihin ka mo. Di po ba kamangmangan kung ganon ang tinanggap? Kaya sinasaktan mo ang kapwa mo, ikaw na bida. Sinasaktan mo ang kalaban. Dahil sa kung ano ang itinanim, siya rin ang ahanin. Gayong nabuo ang tinatawag na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. So sa bawat kataga na nabuo, saan mo ini-insert na pangyayari? Para lalong mahalin ba ang kapwa o para lalong kasuklaman ng kapwa? Ang dami pang sasabihin, pre. Sabi nung meron nagsabi, narinig ko. Sabi, hindi narinig na tunog, no? paano papaliwanag yan? Baga, ito siya. Ito, ang sarap. Bigla ako na magnet yun. Walang imahe, walang tunog. Wala rin pagkaintinding tao. Ewan ko paano nasasalta ng bibig na to. Kung anong ibig kong sabihin. Sabi niya, malapit daw siya sa Diyos. Ngayon, alam mo, dapat magsimba ka, sabi niya. Tingnan mo si hindi siya nagsisimba. Tapos yung iba, sabi pa nila, tignan mo yung iba yung paniniwala niya, iba yung relihiyon niya. Tignan mo ang nangyayari sa kanya ngayon. O nagkasakit siya, di ba, kanya? Sabi po niya, nakalimutan nung nagsasalita. Nagkasakit din po siya. At sa ayaw gusto, magkakasakit. Ginagawang excuse sa sarili, sa ginagawang example, para siya ipaniwalaan. Nasa iyong pagkaintindi po yan. Ito bilib ako sa pagkaintindi ng mama ko pagdating sa usapin sa Diyos. Kapag walang pera, nagpupursigid siya lalo. And then, pinapalakas niya loob niya na pagsubok lang to, sabi niya. Pero, medyo nahirapan ako dun kung tutuusin eh. Yun nga lang, okay lang, siyempre may kanya-kanyang pagkaintindi. Para kasi sinasabi pa minsan-minsan na pinapahirapan ka ng Diyos mo para ikay matuto ka mo. Pero nandun yung word sentence na pinapahirapan ka ng Diyos mo. Tama po ba yun? Nasa kanya-kanyang pagkaintindi po. Kung ano ang tinanggap na pagkaintindi. Oh, tapos na yata pre. Yung tugtog, yung kanta. Kanta ba yun? Musika pala. Instrumento. Wala siyang kanta. Sige po, next time na lang po. Siguro iparto ko na lang po. Sa mga taliwas man po ng pagkaintindi sa mga sinabi ng bibig ko, patawad po. Hindi po ako naparito para panawalaan. Please insert po natin lagi. Magmahalan po tayo.
At wag umastang artista na nasa pelikula. Maging ang mga artista po na trabaho nila, iba po yung totoong buhay. Ano po? Sa totoong buhay nila, iba na po. Ano po? Sa artista, sa pagganap nila sa pelikula, may script po sila. Yan, nasa sayo pong desisyon. Kung magpapatuloy ka na mag-artistahan, na pinaninindigan mo palagi ang script mo. Sige po, next time na lang po. Love you po. Sana po, love mo rin po kami.